Mga kababayan, dahil usong-uso ngayon ang uso ba ang tawag doon? Well, parang obvious ang ginagawa ngayon ng Kuting administration na persecution sa mga Duterte. Marami ang nag-aalala na baka magtagumpay sila, right? Kasi ang mga kongresista para bang sunod-sunuran kay Tambi. Well, magiging sunod-sunuran talaga sila dahil mukhang may napapala sila kay Tambi. Kung yung flood control projects na yan ay wala naman tayo nakikita, ibig sabihin na ibubulsa yan ng mga buhaya. At pinapayagan ni Tambi na rampant ang bulsahan ngayon. Nakawan, kupitan. No? Uso ang ganyan, pero ang kapalit, sige, kumamkam kayo ng malala, pero dapat i-persecute nyo ang mga Duterte. Dapat durugin ang mga Duterte, burahin sa politics, right? Mukhang kaya nilang talunin kahit sinong tumatakbong Duterte ngayon eh. Tumatakbo sino ba? Si Mayor Baste, tatakbo siya, no? Si Pulong, tatakbo din. Ang Miro mukhang hawak ng babaeng ahas. Ano sa tingin nyo? Makakalusot? Kahit na landslide ang maging vote ni Mayor Baste, I think so, tatakbo. Pati si PRRD, di ba, nag-file ng kanyang candidacy pero for Davao lang. I think mayor ng Davao. You think kahit na dating pangulo yan and dating mayor din ng Davao ay may chance manalo under Miro, hawak ng babaeng ahas? Tapos ang kalaban ay yung, di ba, yung retokada, ang ilong? Tsaka yung tatay ba niya? Yeah, si Migaon. Tsaka yung isang dati ring tao ni PRRD pero bumaliktad na rin. So, good luck sa mga Duterteng tumatakbo ngayon. Okay? Dahil ang kanilang makakalaban sa Davao City, sa mga posisyong kanilang tatakbuhan, ay tuta ni Tambi. Mukhang tuta. Okay? And papaboran niya ng babaeng ahas. So, ang balak talaga, sabi nga ni Miss Maharlika, bait-baitan lang yan si Marcos Jr., no? Feeling pa victim, feeling iwas, pero sila ang utak, si Tambi, si Ahas, si Marcos Jr., ng persecution sa mga Duterte. Pero si Mayor Baste ay mukhang hindi rin, katulad ng kanyang tatay, mukhang hindi magpapatalo, hindi rin papayag na, di ba, matalo ng walang kalaban-laban. Let's listen muna sa interview ni Mayor Baste and then puntahan natin yung sinabi niyang lalaban daw tayo or lalaban tayo sa mga abusado ngayon sa gobyerno. Okay, let's listen muna. I think for a human being to exist, work is essential. Kasama sa atin yung sa existence natin na araw-araw may gagawin tayo. We should be contributors to society. Diba? Tapos, palagay ko, kung kasama ako sa sistema ng administrasyon ngayon, natingin ko mali. And they're not working for the interest of the people, then why should I take part in this? Diba? Kung sila sa Congress nagnanakaw ng pera or manipulating the budget so that, for politics and ito, yung issue natin sa war on drugs, ba't ako sasali sa inyo? Gusto ko lang naman talaga ng trabaho, Joey. Gusto ko lang talaga ng trabaho, pero gusto ko yung trabaho ko, nakakadagdag ako para sa pagpapaganda ng bansa o ng society o ng city. Pero kung yan yung gagawin nyo, ayoko maging kasama sa inyo. So siguro, baka natatanong si Mayor Baste kung balak niyang tumakbong kongresista. No? Pero ang hirap din kasi sumalungat mga tatkuya eh. Kung ikaw ay nasa pugad ng mga buhaya, katulad ng lower house na yan, parang kung hindi ka makikisama,
ay mata-target ka. Mahirap yun na lahat kaaway mo, ikaw na mag-isang tatayo para sa tama, pero ang lahat ay salungat sa'yo na mahirap. Pero syempre, kailangan meron talagang nandun. Even in Senate, 'di ba? Lalong-lalo na sa lower house na puro buwaya. Dapat may isa man lang doon na maninindigan para sa tama. Just like Marcoleta, bilang na bilang, iilan lang, nabibilang sa ating mga daliri, 300 silang mahigit dyan. So, ibig sabihin, karamihan sa kanila, nilamon ng sistema. Or, hindi na lang sumasalungat, magbe-benefit din naman. Yun yung binabanggit ko sa mga kwento ko. May kaklase ako na nasa government, na nagtuturo din, teacher din. Pero ngayon, ang yaman-yaman na niya, ang sabi niya sa akin, Ate Maui, okay ang buhay ko ngayon dahil ako ay nakikiayon. 'Di ba? Kapag ako'y nagsumbong na may corruption na nangyayari sa bayan namin, magugurgur ako. Eh kung ako'y tatahimik, yayaman ako, ano pipiliin ko? Kaya ang daming nilalamo ng sistema, malalagay ka naman talaga sa bingit ng alanganin. Pero this is what I admire, one of the things na ina-admire ko sa mga Duterte. Willing silang lumaban sa kamalian. Ano? Sana marami pang ganyan. Kasi unfortunately, ang mga politiko sa Pilipinas, baka hindi lang 95%, baka 99% na nga, ay mga demonyo at magnanakaw. Ngayon, may isang post dito na sinabi ni Mayor Bastian sa interview na yan, na ito yatang si Grijaldo ay, anong yata, tatargetin talaga ng ni Dan Fernandez ba yun, tsaka ni Abante. Reres ba kanila dahil nga may mga binulgar na, di ba? Parang pinwersa itong si Grijaldo, yung pulis na nagsalita sa Senate, pinwersa na mag-testify laban kay Pangulong Duterte. Hindi siya pumayag. Binulgar niya, pero ang tatapang na mga kongresista, babalikan daw nila to. So malamang yung mga benefits ni Grijaldo, di ba? Baka mamaya matanggal sa serbisyo to, pati yung kanyang mga retirement benefits, mawala. So, ayun, ito nga, sabi ni Baste, kung iipitin yon, baka yung mga benefits kapag nag-retire, wala yung kung iipitin si Grijaldo, wala yung sweldo, magdadagdag ako, mawawala ng sweldo si Grijaldo. Willing mag-contribute si Mayor Baste, magbigay. Sabihan nyo ko, mag-aambag ako. Let's make it a real thing. Dapat gawin talaga natin yon. Pag inipit nyo si Police Colonel Grijaldo, padalhan natin ng pagkain ng pamilya, lahat, pagkain, pera, tuition ng mga anak, gawin talaga natin yun. Ipakita natin na kahit maliit lang kami, lalaban kami. Kasi si Mayor Baste, being a local government official, being just a mayor of a city, kumbaga, tingin niya maliit lang siyang politiko kumpara sa mga kongresista, lalong-lalo na nasa Senado at dyan sa palasyo ng mga ahas. Pero si Baste, kapag ginipit daw si Grijaldo, 'di ba? Kapag inalisan ng benefits kasi reresbakan dahil hindi sumusunod sa agos, willing tumulong si Baste, mag-contribute, magbigay. Total, si Grijaldo naman, mawawala na sa serbisyo, hindi na bawal na siya ibigyan ng tulong. Ganun yun. So, maganda to, no? Mag-ambagan. Actually, nung gustong i-zero no, ang budget ni VP Sara for next year, ang sabi nga ng mga Pilipino, mag-raise tayo ng pondo, tulungan natin ang Office of the Vice President. Bawal nga lang yan sa batas. Hindi pwedeng tumanggap ang mga sitting officials ng pera sa kung kanino man. Pero itong kuting administration mukhang tumatanggap ng pera. Alam niyo yung pabuya kay Pastor Quiboloy, mahuli lang yung 10M, hindi naman galing sa pera ng gobyerno yan eh. Ang sabi ni, di ba si Abalos may sabi no, may nagbigay daw ng pera bilang pot money sa ulo niya. Tama ba yun? Oh. Pero itong gagawin ni Mayor Baste, kung sakasakali man nagipitin ng isang pulis na nagsalita at tumayo para sa tama, willing niyang tulungan. Mag-ambagan tayong lahat, tulungan natin ang aapihin ng gobyerno ni Marcos. Bakit ganito ang mga iniupo natin? Grabe ang pag-abuso sa power at kung inaabuso ang power, for sure, nililimas din ang pera ng taong bayan. At yung mga sumasalungat sa kanila ay walang mapapala pag-retire. Actually, hindi na siguro nila masabi. Siyempre,
Delikado namang ibulgar. Baka mamaya nga, gurguri nila yan. Baka bangbangin nila. Ay binalak na nga nila kay former PIDEA agent Morales, di ba? May pinapunta sa bahay. At sabi anong gusto mong kapalit? Manalo sa loto? O sige, wag ka na lang umaten sa Senate. Hindi pinaatin si, di ba? Former PIDEA agent Jonathan Morales. Wag nang umaten sa susunod na Senate hearing. Ibibigay namin ang gusto mo dahil kung magmamatigas pa din si Agent Morales, pwede siya gurgurin. Kadali daw gurgurin, hindi kailangang bangbangin, masagasaan, maaksidente, lasunin. Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Ano ba? Gobyernong abusado o gobyernong demonyo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.